samahin si Aba Yahuwah, purihin ang pangalan niya, dahil sa kabutihan niya, tayo'y hihirap. O Diyos, salamat sa pag-iingat, iniligtas na panganib, nadama ang iyong paglingap at iyong pag-ibig. Iyong sinamahan sa aming labahin upang kami makasamba, at ngayon ay maghihintay kay Kristo Yahusha. Ang biyaya mo'y sagana na aming natatanggap, ngayon nga ay aming katungkulan, na mamulihan ka. Sana iyong patnubayan sa paglalakbay, hanggang sa pitin namin aming kaligtasan. O sambahin ka, Aba Yahuwah, purihin ang pangalan mo, dahil sa kabutihan mo ay iyong hihirap. Alleluia,
dakila ang iyong pag-ibig, damang-dama, damang-dama, aking pagdarapatan ang tungkulin ko habang maghintay na makapiling ka. Mahabaging Aba Yahuwah, ang soberanyang Diyos ng lupa't langit. Nandito po ang iyong mga anak. Isa-isa kaming magalang na lumalapit sa iyo. Hinahandugan ng pagpupuri at pagpapasalamat. Alam namin at damang-dama ang iyong dakilang awa at pag-ibig. Palibhasa, ikaw po ang Diyos, si Yahuwah, na gumagawa ng kagandahang loob sa lahat na nandito sa lupa. Salamat ng marami, lumipas ang isang linggo. Ikaw pong kumupkop at tumulong sa iyong mga anak. Nung kami dumaing sa iyo, dama namin ang iyong pagkilos na parabagang niyayakap mo kami. Taglay namin ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Alam namin, di mo kami pababayaan. Salamat ng marami, Ama. Patuloy mo kaming pinagtsatsagaan. Gustong-gusto namin maging perpekto, maging banal, walang dungis. Pasensya na, Ama, kung kami po'y nagkukulang. Minsan papakipatawad kaming lahat para po lalo naming maramdaman ang iyong pagsama habang kami po'y nabubuhay sa daigdig na ito. Sasambahin ka namin ngayon. Hinandugan ka namin ng mga pagpupuri. Pakitanggap ang iyong mga anak. Lumalapit kami sa iyo't nangangako. Sumusuko kami sa iyo. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Pakibasbasan kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maging malinaw sa amin ang lahat ng iyong mga panukala at ang iyong mga salita magbigay inspirasyon sa aming mga kaluluwa. Panginoong Yahushua, salamat ng marami. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw po'y maaasahan ng iyong mga hinirang. Tabihan mo ang iyong mga lingkod, ang merong taglay na anumang karamdaman, mga nahihirapan, o Panginoong Yahushua. Lapitan mo kaming isa-isa at bigyan mo kami ng lakas at panibagong pag-asa. Pakibasbasan ang iyong mga anak sa iba't ibang panig ng daigdig, ang mga nasa mga panganganib na lugar. Ipagkaloob po ang iyong proteksyon at ipagkaloob sa aming lahat ang pangangailangan sa buhay na ito. Pakibasbasan at tanggapin ang mga iniabuli ng iyong mga anak galing sa aming puso, akay ng aming pananampalataya. Kami po'y sumasampalataya. Dininig mo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ay
Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat dahil po muli pinagkaloob sa atin ang ganitong pagkakataon para po magsama-sama upang magsagawa ng pagsamba sa ating dakilang Ama na si Yahuwah at sa kanyang dakilang anak na si Yahushua HaMashiach. Malapit na pong matapos ang taong ito, taong 2024. Marami pong naganap sa iba't ibang panig ng mundo. Minsan, nababalitaan po natin, meron pong mga namamatay, nagiging biktima ng kalamidad, at nakikita din natin sa ating buhay, apektado rin tayo sa mga masasamang pangyayari dahil kung minsan ng ilan sa atin ay nagkakasakit din at nakakaranas ng iba't ibang kapahamakan. Kaya dahil dito, kung minsan nasasabi natin sa ating sarili, bakit po ba ito nangyayari sa ating buhay? O minsan ito'y nagdudulot ng kawalan ng pag-asa at tayo ay nag-aalinlangan sa kabutihan ng ating dakilang Ama. Pero hindi ito dapat mangyari sa tunay na anak ng Diyos. Sapagkat sa isang tunay na anak ng Diyos, humahawak siya sa tinatawag na soberanya ng Diyos. Yung salitang soberanya, sa Ingles, ito po'y sovereign God. Ang tunay na Diyos ay soberanya. Ano po bang kahulugan nun? Anong ibig sabihin ng pagiging soberanya ng tunay na Diyos na si Yahuwah? Magsimula po tayo dito po sa Daniel 4:35. Baliwala ang mga tao sa mundo. Kung ikukumpara sa Kanya, ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makakatutol o makahahadlang sa Kanya. Ano pong kahulugan ng pagiging soberanya ng tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos, lahat ng nais niya, gagawin niya, at lahat ng nais niya, magagawa niya. Bakit po? Walang makakatutol, walang makakahadlang sa Kanya. Bakit pong walang makakatutol o makahahadlang sa tunay na Diyos? Sapagkat siya ang manlalalang at lahat ng iba ay mga nilalang ng Diyos. Kaya wala pong makatututol sa Kanya. Kaya yung pagiging soberanya ng Diyos, yun po ay ang ibig sabihin, lahat ng gusto niyang gawin, magagawa niya. Kaya kontrolado niya ang lahat ng mga nangyayari sa lupa at sa langit. Sa makatwid, siya lang ang meron pong ganong kapangyarihan. Siya lang ang tunay na soberanya. Bakit ang Diyos lamang ang tunay na soberanya? Sapagkat siya po ang nakatataglay nung tatlong O. Siya po'y omniscient. Anong ibig sabihin nun? Alam niyang lahat ng bagay. Siya po'y omnipresente. Ano pong ibig sabihin nun? Nasa lahat siya ng bagay. At siya po'y omnipotente. Ano pong ibig sabihin nun? Wala pong imposible sa Diyos. Kaya dahil dito, siya lang talaga ang tunay na soberanya sapagkat siya lang ang nakagagawa ng lahat ng binanggit natin. Kaya paano po nahahayag ang pagiging soberanya ng Diyos? Ito po ang isang paraan. Dito po sa Samuel 2:6-8, may kapangyarihan si Yahuwah na patayin o buhayin ng tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Si Yahuwah ang nagpapadukha at nagpapayaman. Itinataas niya ang iba at ang iba naman ay kanyang ibinababa. Ibinabangon niya ang mga mahihirap sa kanilang kahirapan. Pinapaupo niya sila kasama sa mga maharlika at pinararangalan. Sa kanya ang pundasyon ng kinatatayuan ng mundo. Paano po nahahayag ang pagiging soberanya ng Diyos? Ayon po sa ating binasa, siya po ang nagpapasya kung isang tao, halimbawa, gagaling sa kanyang karamdaman o kaya siya ay mamamatay. Siyang nagpapasya kung sinong uupo sa pwesto, halimbawa, presidente ng isang bansa o kaya isang leader ng isang bansa. Lahat ng kanyang pagpapasya nahahayag dito po sa daigdig. Kaya kung atin pong titingnan yung mga nangyayari sa mundo, halimbawa, mga kalamidad, yun po ba ay alam ng Diyos na mangyayari? Alam niya, yun po bang mga nangyayari
sa iba't ibang panig ng mundo kapag ka nagkakaroon ng lindol. Alam po ba niya yon? Alam niya lahat na nangyayari sa buong mundo kontrolado ng Diyos at hinahayaan niyang mangyari sapagkat siya isang soberanong Diyos. Siya ay tunay na soberanya. Ibig sabihin po ba dahil lahat ng nais ng Diyos ay kayang-kaya niyang gawin, ibig sabihin po ba ay ito ay para sa ating ikasasama? Ano po ba ang batayan ng pagiging soberanya ng Diyos? Dito po sa Jeremias 9:24, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala't pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko, itong mga bagay na nais ko. Ako si Yahuwah ang nagsasabi nito. Opo, ang Diyos. Lahat ng nais siyang gustong gawin, gagawin niya. Walang makapipigil sa kanya. Kaya lang kapag sinabi yon, kapag kami nagsabi, lahat ng gusto niyang gawin, gagawin niya, kapag si Hitler yon, masama para sa atin. Kapag isang masamang tao, meron po siyang kapangyarihan para gawin ang lahat ng kanyang maibig, masama para sa atin yon. Pero kapag si Yahuwah, ang soberanya, iyon po ay mabuting balita. Hindi po yun masamang balita. Totoo, mapalad ang tao. Mapalad ang lahat ng nilalang dahil ang si Yahuwah ay soberanya. Bakit? Sapagkat ano bang batayan ng pagiging soberanya ng Diyos? Anong gumagabay sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga paggawa? Yung Kanyang pag-ibig. Kaya nga yung Kanyang pag-ibig, nakatali yun sa Kanyang pangalan. Kapag naisip natin yung pangalan Yahuwah, nakaugnay yun sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang katapatan. Kaya lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao, sa buhay sa buong daigdig, yun po ay makatarungan, yun po ay matuwid sapagkat nakasalalay ang pangalang Yahuwah sa lahat ng gawain ng Diyos. Kaya anong hindi natin dapat gawin kapag ang Diyos ay nagpasya o kaya may pinahintulot na mangyari ang tunay na Diyos? Halimbawa, meron po tayong kilalang kamag-anak o kaya meron po tayong hininging panalangin pero hindi pinagkaloob. O kaya meron pong nagkaroon ng sakit, hindi pinagaling. Ano pong hindi natin dapat gawin kapag kami nangyari na hindi po alinsunod sa ating kagustuhan? Pakinggan po natin ang Isaias 40:13-14. Sino ang makapagsasabi ng nasa isip ni Yahuwah o makapagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin? Kanino siya sumasangguni para maliwanagan? At sino ang nagturo sa kanya ng tamang pagpapasya? Sino ang nagturo sa kanya ng kaalaman o nagpaliwanag sa kanya para kanyang maunawaan? Anong sagot? Wala. Ano pong dapat na hindi natin nagagawa kapag meron pong masakit na nangyari sa atin o kaya meron tayong nakitang mga nangyayari sa mundo na hindi po natin kayang ipaliwanag. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad sa isang lugar, maraming mga bata namatay. Siguro magpapasya tayo, bakit pinayagan yun ng Diyos? Yung ganung mga tanong, yun po ay nagagawa natin itanong sapagkat hindi po kompleto yung ating karunungan. Hindi po kompleto ang ating kaalaman. Sino po ang kompletong kaalaman? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang Diyos lamang ang tunay na soberanya. Dahil kulang at kapos ang ating kaalaman at ang Diyos walang hanggan ang kanyang kaalaman. Ano ang hindi natin pwedeng gawin? Questionin ang Diyos. May nangyari sa ating buhay, meron tayong hinihingi, hindi pinagkaloob, huwag nating gagawin questionin ang Diyos. Bakit po? Sapagkat hindi natin kayang payuhan ang Diyos. Kasi ang katumbas nung kini-question natin ng Diyos,
ang katumbas nun, meron tayong maipapayo sa Kanya. Para bagang, Panginoon, siguro nagkamali po kayo dito. Ito ituturo ko ang dapat mangyari. Di ba? Hindi po ganon. Bakit? Sino ba ang makapagtuturo sa Kanya? Sino ba ang magbibigay sa Kanya ng tamang pagpapayo? Wala po. Walang hihigi sa Diyos. Sa kaalaman, sa karunungan. Kaya ihabilin natin sa Kanya yung dapat gawin. Ang isang halimbawa, kapag ka ikaw ay may sakit, lumapit ka sa doktor, tapos yung doktor pang tinuruan mo, hindi po dapat ganon. Lalong-lalo na tayo na nilalang lang ng Diyos, tuturuan natin ng Diyos, ito ang dapat nating gawin. Kaya mga kapatid, ano man ang mangyari sa atin? Ano man ang mangyari sa mundo, huwag nating questionin ang Diyos sapagkat siya ang iisang tunay na soberanya. Sino po ang isang halimbawa? Dahil po sa mga nangyari sa kanya na hindi niya mapaliwanag, nag-question siya. Nais niyang questionin at payuhan ng Diyos. Pakinggan po natin sa Job 38:1-4. Pagkatapos, sinagot ni Yahuwah, sino? Si Job. Mula sa ipo-ipo, sinabi niya, sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Ang mga sinasabi mo'y nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. Kumanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. Nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin. Si Job, alam po natin siguro yung kanyang naging kasaysayan. Sa simulain ng kanyang buhay, magandang takbo. Mayaman siya, pinagkalooban siya ng Diyos ng ilang anak, 10 anak, magandang kanyang negosyo, sumasamba sa Diyos, may takot sa Diyos. Pero ano po ang biglang nangyari sa kanyang buhay? Sa isang araw lang, lahat yun nawala. Diba? Yung kanyang kabuhayan, nawala. Yung kanyang mga anak, namatay. Yung kanyang kalusugan, apektado rin. Sapagkat ang kanyang buong katawan, nagkaroon ng boils. Napakahapdi nun, mga kapatid. Yung asawa niya, ang pinasya, ano nga po yung pasya ng kanyang asawa? Murahin mo na ang Diyos para mamatay ka? Pero nung sabi ni Job, hindi ko gagawin yun. Dapat matuto tayo tumanggap ng mabuti at masama. Pero, habang tumatagal, yung mga kaibigan niya, sinasabi, Job, nagkasala ka, kaya ito nangyari sa'yo. Dahil ba sa kasalanan ni Job? Kung bakit nangyari yung nangyari sa kanya? Hindi po. Pero hindi po yun alam ni Job. Hindi alam ni Job yung mga tunay na nangyari sa kanyang buhay. Kaya marami siyang mga tanong. Kini-question niya, bakit ito nangyayari sa aking buhay? Ngayon nagpakita ang Diyos sa kanya. Anong sinabi ni Yahuwah kay Job? Sino ka na nag-aalilangan sa aking karunungan? Kaya mo bang sagutin itong mga tanong ko? Nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Wala mo siyang maisagot. Kasi siguro naisip ni Job na kaya niyang sukatin yung karunungan ng Diyos. Mga kapatid, huwag po natin iisipin. Huwag na questionin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo nanalangin, hindi po ipinagkaloob ng Diyos yung ating panalangin. Huwag po natin sasabihin, nagkakamali ang Diyos. Hayaan natin gumawa ang Diyos. Sapagkat kapag gumagawa ang Diyos, yun po'y ayon sa kanyang pag-ibig. Si Yahuwah siya. Hindi nagbabago yung kanyang pag-ibig. Kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sapagkat hindi nagbabago ang kanyang pagiging tapat. Kaya nga, hindi alam ni Job yung nangyayari sa kanya ay dahil po sa ginawa ni Satanas. Pero hindi na kailangan yun alamin pa ni Job. Hindi niya kailangan yun. Ang mahalaga lang, magtiwala siya kanino? Kay Yahuwah. Noon pong pinakita ni Job yung kanyang pagtitiwala, sa bandang huli, ano pong nangyari sa buhay ni Job? Ito po sa Job 42:12-13, sa gayoy lalong pinagpala ni Yahuwah
ang mga huling araw ni Job ng higit pa kaysa dati. Binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 na mga tupa, 6,000 na mga kamelyo, 1,000 na mga pares ng baka, at 1,000 na mga babaeng asno. Dinoble yung dating ari-arian ni Job. Ano pa? Binigyan din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pagkatapos nito, nabuhay pa si Job ng 140 years. Nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa ika-4 na salinlahi. Matandang-matanda na si Job nang siya ay mamatay. Ano po ang ginawa ni Yahweh para kay Job? Dahil po humawak siya sa magiging soberanya ng Diyos, ayon po sa ating binasa, lalong pinagpala ni Yahweh si Job. Dinoble ang kanyang ari-arian, pinagkalooban siya ng mga anak, at binigyan po siya ng mahabang buhay. Mga kapatid, meron pong mga nangyayari sa ating buhay na wala tayong paliwanag. Pero kailangan ba natin malaman yung paliwanag? Hindi po. Ano lang ang dapat natin alamin at malaman? Ang Diyos gumagawa ng mabuti. Ano man ang pinapayagan niya na mangyari sa ating buhay, meron pong dahilan yun. Hindi natin malaman pa. Hindi natin kailangan malaman pa kung ano ang dahilan yun. Ano lang ang dapat natin pagtiwalaan na pag matapos ng lahat ng yun, meron pong magandang balak, meron pong magandang ipagkakaloob si Yahweh Abba para sa atin. Iyan po ang dapat natin gawin bilang mga nilalang ng Diyos. Sa halip na questionin si Yahweh, magtiwala kay Yahweh. Bakit? Ano po ba ang magiging hantungan ng pagiging soberanya ng Diyos na gumagawa alinsunod sa kanyang kagandahang loob? Pakinggan natin dito po sa Pahayag 21:6-7. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat, ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin, ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sinumang nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal ng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Ano, saan hahantong ang pagiging soberanya ng tunay na Diyos? Ihahantong po yan sa buhay na walang hanggan. At tayo ay magiging ganap na mga anak ng Diyos. Kailan yun? Ang sabi ng Diyos, naganap na ang lahat. Mga kapatid, naganap na po bang lahat? Naganap na ba ang lahat? Hindi ba? Doon na tayo patungo, pero wala pa tayo sa ending. Kumbaga sa isang storya, isang nobela, sino dito may hilig magbasa ng mga nobela? Di ba sa isang nobela, meron pong simula, ini-introduce yung mga characters, tapos may matinding problema. Kasi kapag walang problema, hindi ka manonood. Hindi ka magbabasa ng isang nobela. May problema, pero alam mo alam mo. Sa dulo, sa katapusan ng libro, anong mangyayari? Meron magandang ending. Di ba? May mabuting ending. Mga kapatid, yung buhay natin, yung karanasan ng mga tao sa langit at sa lupa, magkakaroon po yun ng happy ending. Pag naganap na ang lahat. Bakit po natin nasisiguro? Sapagkat ang Diyos siyang Alpha at ang Omega, siyang simula at katapusan. Ibig sabihin, kontrolado niya ang lahat ng mangyayari mula sa simula hanggang sa matapos ang lahat ng bagay. At ang tinitiyak niya, may happy ending para sa ating lahat. Meron tayong magandang kinabukasan kung tayo hahawak sa kanyang pagiging soberanya. Kaya mga kapatid, huwag po natin isipin kapag kami nangyayaring masama sa ating buhay, tapos na yung plano ng Diyos. Hindi. Hindi pa niya sinasabi yung naganap ng lahat. Nasa proseso pa lang tayo. Doon po sa tinatawag na katapusan ng lahat. Kung kailan tayo po yung magmamana ng buhay na walang hanggan. Kailan po ba yun? Kailan ba sinabi ng Diyos itong naganap na ang lahat? Binasa natin sa 1-7. Basahin po natin itong 3-5
narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito. At maaasahan, ano po ang pinaka-ending, pinakawakas sa panukala ng Diyos pag sinabi niya, naganap na ang lahat ng bagay. E kapag ka ang Diyos, kasama niya ng tao, ang tao ay magiging mamamayan niya. Ang sabi ng Diyos, ang tahanan niya ay nasa piling ng mga tao. Kailan po yun? E kapag ka dumating na yung tinatawag na eternal kingdom. Pagka dumating na ang eternal kingdom, ang sabi, wala nang kamatayan, wala nang iyakan, wala nang sakit. Ngayon po, meron pa niyan eh. Sapagkat hindi pa tayo nakararating dun sa pinakaganap na panukala ng Diyos. Gumagawa pa lang ang Diyos. Doon pa lang tayo patungo. Kaya kung tayo po nahihirapan ngayon, kung tayo po nasa proseso, anong dapat natin panghawakan? Panghawakan po natin yung pagiging soberanya ng Diyos, sapagkat alam natin, ano man ang mangyari, dito po tayo papunta. Itong magandang panukala ng Diyos. Eh bakit natin ito natitiyak? Ang sabi nga po ng Diyos, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maasahan. Kaya umasa tayo dun sa magandang panukala ni Yahuwah Abba. Kaya habang tayo naghihintay, mga kapatid, hanapin natin yung aliw ng soberanya, pagiging soberanya ng Diyos. Habang tayo ay naghihintay na matupad ang lahat ng kanyang mga pangako. Pero po, paano yun? Paano po natin magagawa na mahanap yung kagalakan, mahanap yung kaaliwan sa kabila ng maraming mga pagdurusa? Pakinggan natin dito po sa awit 27, 13 hanggang 14. Ako sana'y nanglulupaypay kung di ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ni Yahuwah sa lupain ng may buhay. Mag-antay ka kay Yahuwah. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka kay Yahuwah. Mga kapatid, anong dapat nating gawin habang hinihintay po natin yung matupad ang magandang panukala ni Yahuwah Abba para sa ating buhay? Ang sabi po, magdalang tapang sa ating mga puso. Paano yun? Dapat matuto po tayong maghintay kay Yahuwah. Kasi yun pong mga naghihintay kay Yahuwah, sila po ang magkakaroon ng lakas sa kabila ng pagiging manlupaypay. Marami pong mga problema tayo, maraming problema mga tao. Kuminsan kapag kasunod-sunod, nanlulupaypay tayo. Di po ba? Kaya anong dapat nating gawin? Dapat maniwala tayo, humawak tayo, na sabihin natin sa ating sarili, kahit gaano kahirap ang nangyayari ngayon, kahit anuman ang aking tinitiis ngayon, alam ko, darating ang panahon, ang Diyos ang kikilos at ako ay tutulungan. Eh sino po mga kapatid ang isang halimbawa, isang lingkod ng Diyos na dumaan sa mabibigat na pagsubok, pero humawak sa pagiging soberanya ng Diyos at dahil doon, lahat ng kanyang mga kapaitan ng buhay napalitan ng kaaliwan. Pakinggan po natin dito po sa mga panaghoy. Ako ang tao na nakakita ng pagdalamhati sa pamalo ng iyong poot. Ako'y kanyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman at hindi sa liwanag
tunay na laban sa akin ay kanyang iginagalaw ang kanyang kamay na mulit-muli buong araw. Ang aking laman at aking balat ay pinatanda niya. Kanyang binali ang aking mga buto. Ako'y kinalaban niya at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. Habang binabasa po natin itong mga talatang ito, damang-dama natin yung sakit at kirot na nararanasan ng taong ito na sumulat ng panaghoy. Siya po'y nasa ilalim ng isang napakatinding pagsubok na hindi siguro natin sukat na maisip. Alam niyo po ba mga kapatid kung sino ang tinutukoy dito na nagdaraan sa matinding pagsubok at paghihirap? Baka siguro iniisip natin ito isang masamang tao. Hindi Isa po siya sa mga propeta ng Diyos. Sino siya? Si Jeremias. Si Jeremias ay mabuting propeta ng Diyos. Pero ano pong kanyang naging karanasan? Nagdalamhati. Ang sabi pa nga niya, ang pakiramdam niya, ang kanyang laman at balat pinatanda ng Diyos. Dahil napakatagal na ang panahon ng kanyang tiisin. Ang sinasabi niya, ang karanasan niya araw-araw, parang lumalakad sa kadiliman, walang liwanag, kinulong sa hirap at pagdaramdam. Nakaranasan po ba tayo mga kapatid ng ganitong sitwasyon ng katumbas para tayong nakakulong sa hirap at pagdaramdam? Yan pong naranasan ni Jeremias. Bakit po ganito ang naranasan ni Jeremias? Ano ba ang ginawa niya? Pakinggan po natin. Panaghoy 3:7 hanggang 9. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Pinalibutan ako ng pader na mataas. Nanambitan man ako at humingi ng tulong. Hindi niya dininig ang aking dalangin. Susuray-suray ako at tindi ng hirap. At kahit saan ako bumaling, ay may pader na nakaharang. Si Jeremias, nanalangin, nagmakaawa, humingi ng tulong. Pero nung sabi niya, hindi dininig ang aking dalangin. Marami siyang ginawa para mapabuti ang kanyang kalagayan. Pero nung sabi niya, kahit saan ako bumaling, may pader na nakaharang. Kaya ang pakiramdam niya talaga, siya'y kinulong sa pagdalamhati. Kaya ano pong nawala sa kanya dahil sa kanyang karanasan? Dito po sa 18, talata po ay 20. Kaya't sinasabi ko, nawala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalaala at ako'y labis na napipighati. Ano po ang nawala kay Jeremias? Dahil po sunod-sunod yung mga kahirapan niya at matagal na panahon ang kanyang mga pagdadalamhati. Sabi po niya, nawala na po siya ng lakas at nawala na po siya ng pag-asa kay Yahweh. Opo, si Jeremias, propeta ng Diyos. Tao ng Diyos. Pero tao rin, tao lang, katulad natin. Kaya kahit tayo, mga anak ng Diyos, hindi natin dapat isipin na magiging madali ang buhay. Hindi natin alam kung bakit pinapayagan ng Diyos na may mangyari sa atin na hindi natin gusto. Gusto natin, araw-araw pinagpapala tayo. Pero meron mga pagkakataon, sinusubok tayo ni Yahweh. Gaya ng sinubok niya si Job, gaya ng sinusubok niya si Jeremias. Sukdulan, masasabi natin sa ating sarili, wala na akong lakas, wala na akong pag-asa kay Yahweh. Pero ano pong inisip ni Jeremias? At dahil dito, bumalik ang kanyang pag-asa. Pakinggan po natin, dito po sa Panaghoy, 21 hanggang 26, gayon may nanumbalik ang aking pag-asa kapag naalaala kong pag-ibig mo, Yahweh,
ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan. Si Yahweh ang may dala. Mga kapatid, ano pong naisip ni Jeremias na ito rin ang dapat nating maisip para bumalik ang ating pag-asa, para bumalik ang ating sigla at ang ating lakas? Ang sabi po ni Jeremias, nanumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko yung pag-ibig ni Yahweh, hindi nagmamaliw. Mga kapatid, kapag dumarating ang isang sitwasyon sa ating buhay na parang nawawala na tayo ng pag-asa, bakit hindi po tayo lumapit kay Yahweh at sabihin natin, Yahweh, ikaw po'y makapangyarihang Diyos. Alam ko, ikaw ay punong-puno ng kagandahang loob, punong-puno ng pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sabihin natin yon at tayo maniwala at sumampalataya. Bakit? Sapagkat kapag kaaasa tayo kay Yahweh Abba, makikita na rin magbabago tayo ng pag-iisip, magbabago tayo ng puso, babalik yung kalakasan ng ating pananampalataya at matitiis natin ang lahat ng bagay. Mga kapatid, malapit nang matapos ang taong ito. Marahil ang iba sa atin, marami po tayong mga tiisin. Marami po tayong pinagdaanan. Ano man ang mga nangyari, mga kapatid, huwag po tayong susuko. Bagkus lalo tayong lumapit kay Yahweh Abba sa pamamagitan ni Yahushua HaMashiach at lalo natin ipahayag ang ating pananampalataya. Kaya ba natin gawin yon, mga kapatid? Kaya ba natin masabi kay Yahweh anuman ang mangyari? Gaya ng sinabi ni Job, hindi tayo titigil sa paglilingkod at pagsamba. Kaya bago po dumating ang taon na 2025, ano ang dapat natin sabihin kay Yahweh? Lahat ng mga may kinakargang mga kahirapan, ano ang dapat natin maging pananalig? Pakinggan po natin ang mga huling talata na ating pag-aaralan sa Habakuk 3:17 hanggang 19. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas, o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin ang mga bukurin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin. Magagalak pa rin ako dahil ang soberanyang si Yahweh ang nagliligtas sa akin. Siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Ano pong dapat natin sabihin kay Yahweh sa ating mga pansariling panalangin para sa kabila po ng matitinding pagsubok, matuwa, maging masaya ang Diyos sa atin? Hindi po ba yun ang gusto natin? Hindi po ba yun ang ating nais? Most of the time, kapag tayo lumalapit sa Diyos, meron tayong mga hinihingi. Ama, ibigay po sa akin ito. Ama, basbasan mo po ako. Walang masama doon. Dapat lang gawin natin yun. Ama, pagalingin mo ang aking karamdaman. Ama, bigyan mo ko ng magandang trabaho. Ama, tulungan mo ko at lunasan ang mga problemang ito. Maganda at dapat lang ipanalangin natin ang mga ganong panalangin. Pero napakasarap kapag masasabi natin sa Diyos itong sinabi ni Habakuk. Ano kayang pakiramdam ng Diyos? Ano kayang iniisip niya kapag ang isang anak niya dumaraan sa matinding pagsubok at sa panalangin ng anak niya sasabihin, kahit ito mangyari, Ama, magagalit pa rin ako sapagkat ikaw, si Yahweh, isang soberanyang Diyos na gumagawa ng mabuti,
Napansin niyo yung sinabi ni Habakuk, 3 beses binanggit niya, kahit hindi magbunga yung mga puno ng igos, kahit walang aanihin, kahit pamatay ang mga alagang hayop, kahit na ano pang mangyari, magagalak pa rin ako sapagkat ikaw, Ama, ikaw, Yahuwah, ang aking kaligtasan. Kapag kaganon ang ating panalangin sa Ama, ano pong ating mararanasan? Katulad po ng naranasan ni Habakuk, pinalakas niyang kanyang mga paa, kaya nakatayo pa rin at nagtagumpay sa mga pagsubok. Mga kapatid, lahat ng mga bagay, iubayan natin kay Yahuwah. Yun ang paraan para tayo po magtagumpay. Umasa tayo sa pagiging soberanya ng Diyos. Huwag nating kontrolin yung hindi natin makontrol. Sabihin na lang natin kay Yahuwah, ikaw nang bahala, Ama. Ako'y pagod, ako'y nanghihina, pero ikaw ang aking kalakasan na tutulong sa akin. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Yahuwah Aba, nandito ang iyong mga anak. Kinikilala ka naming makapangyarihan sa lahat. Melikha ng lupa't langit. Walang imposible sa iyo. Lahat nagagawa mo. Lumalapit kami ngayon para po pasalamatan ka. Napakabuti, napakabait mo. Ginagawa mong nararapat. Meron ka pong mga gawain sa buhay ng tao. Sa buhay namin, hindi namin ganap na uunawaan. Merong mga pagkakataon, kami po ay nasusubok mo. Minsan, nanghihina rin ang iyong mga anak. Ama, pasensya na. Maawa ka na lang kung minsan nag-aalinlangan din kami. Kapag nakita mo kaming lumalapit sa iyo, kapag kami po ay nakarating sa sukdulang gusto na naming mawalan ng pag-asa, iligtas mo kami, Ama. Pag hindi na namin kaya, ikaw nang bahala sa iyong mga anak. Marami kaming mga tiisin, pero maghihintay kami sa iyo. Kahit gaano katagal kami maghihintay kami, sapagkat alam namin meron kang magandang panukala para sa aming buhay. Ang iyong mga anak na merong karamdaman, merong matitinding mga sakit, habang may buhay kami, lalapit kami sa iyo, magmamakaawa kami sa iyo, dahil alam namin walang imposible sa iyo. Magmilagro ka po. Maghihintay kami. Tatanggapin namin ng iyong pagpapasya. Inihahabili namin ang aming sarili. Gayon din ang buhay ng aming mga anak. Ang buhay ng aming mga mahal sa buhay. Ikaw nang bahala, Ama. Magawa namin ang iyong kalooban araw-araw. Panginoong Yahushua, nandito ang iyong mga hinirang. Halika po sa piling namin. Tabihan po ang iyong mga lingkod. Gusto namin, marami kaming gustong sabihin sa iyo. Ibinubulong namin sa iyo ngayon ang lahat ng aming pangangailangan. Maawa ka sa iyong mga hinirang. Ipagtanggol mo kami. Ipagkaloob pong iyong kaligtasan. Pakipatawad na ganap sa lahat ng aming pagkukulang. Akitin kami sa pagbabagong buhay. At sa darating na taon, ikaw nawa ang aming kasama. Iyakapin mo kami. Hawakan po ang aming mga kamay. Gabayan po kami sa aming paglakad para magtagumpay ang iyong mga hinirang. Ama, sumasampalataya kami. Tininig mo ng aming panalangin. Pinasbasan mong bawat sambahayan sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Si Yahuwah
na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, just a few reminders. First of all, yung ating pong year-end General Assembly ay para po sa this coming December 28, 2024. At nasa Facebook page po natin yung Zoom ID. Sana po makasama po kayo December 28, 3 p.m. Pacific Standard Time. Also nais din po namin ibalita yung trip natin sa Turkey, ito po ay canceled. Pero tuloy po yung ating proyekto ukol po sa mensahe ng 7 churches. Pero hindi po tayo makakapunta sa Turkey sa taong ito. At simula po January 3, 2025, isasagawa po natin ang pagsamba ng Tagalog. Hindi na po ng 10 p.m. katulad ng ginawa natin ngayon. Lilipat natin to sa 7 p.m. Pacific Standard Time. Ito po simula January 3, 2025. Also, sa Tuesday po, December 31st, ay meron po tayong year-end prayer. At yun na rin pong launching ng ating bagong proyekto, yung Bible Literacy Project. Ito po ay 12 noon time sa araw po ng Tuesday, December the 31st. Sana po ay makasama po kayo para sa ating proyektong ito. At next week din po, wala po tayong BHP, BQA, tsaka Logos. Yun po ay sa susunod pang linggo. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.